Sa isang gabing dapat sana'y puno ng saya at liwanag, may isang pusong tahimik na nilamon ng hiya, sakit, at tanong kung hanggang kailan siya mananatiling hindi nakikita ng mundo. Kung naniniwala ka na ang kabutihan ay laging may gantimpala, na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa pagmamataas, at na ang bawat tao ay karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe habang sabay nating pinagdadaanan ang kwentong ito. Ang mansyon ng pamilyang De Vera ay nakatayo sa gitna ng lungsod na parang isang palasyo ng mga pangarap at lihim. Napapaligiran ng matataas na pader at mga ilaw na tila walang kapaguran sa pagkinang tuwing may okasyon. Sa gabing iyon, ipinagdiriwang ang ikapitumpung kaarawan ng kilalang Doña Mercedes De Vera, isang babaeng kinatatakutan at hinahangaan sa mundo ng negosyo at alta sosyedad. Ang bawat bisita ay bihis na bihis. Ang mga babae may suot na mamahaling bestida, ang mga lalaki naka-Amerikana, at ang bawat ngiti ay tila may halong kompetisyon at pagkukunwari. Sa gitna ng karangyaan, may isang babaeng nakasuot ng simpleng uniforme ng kasambahay, puti at malinis, ngunit halatang hindi kabilang sa mundo ng mga bisita. Ang tahimik na gumagalaw sa gilid ng bulwagan, bit-bit ang tray ng mga baso at pagkain, pilit na hindi mapansin. Ang pangalan niya ay Lucia. Sa murang edad na 25, sanay na siyang yumuko hindi lamang sa trabaho kundi pati sa pagtingin ng lipunan. Lumaki siyang walang alam kundi ang magtiis, magtrabaho, at magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. Walang nakakaalam na ang kanyang mga mata, na madalas ay nakatuon sa sahig, ay may lalim ng mga pangarap na matagal nang itinago. Sa mansyon, siya ay isa lamang kasambahay. Isa sa mga mukhang madaling kalimutan, isa sa mga tinig na hindi kailanman pinapakinggan. Si Lucia ay lumaki sa isang maliit na baryo sa probinsya, kasama ang isang ina na tahimik at mapagmahal, at isang ama na hindi niya lubos na nakilala dahil maaga itong nawala. Ang kanyang kabataan ay puno ng mga tanong na hindi nasagot, lalo na tungkol sa kanyang pinagmulan. Ang tanging alam niya ay ang pangakong binitiwan ng kanyang ina bago ito pumanaw, na balang araw ay darating ang oras na malalaman niya ang katotohanan, at na sa kabila ng lahat ng hirap, hindi siya isinilang para manatiling nasa dilim. Ngunit ang mga pangakong iyon ay tila malayo sa realidad ng kanyang araw-araw na buhay bilang kasambahay sa isang mansyon na puno ng mga taong hindi man lang siya tinuturing na tao. Sa gabing iyon ng engranding handaan, mas mabigat ang kanyang dibdib kaysa karaniwan. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na tila may nakatingin sa kanya mula sa malayo. Isang presensya na hindi niya maipaliwanag. Habang naglilibot siya sa pagitan ng mga mesa, naririnig niya ang halakhakan ng mga bisita, ang tunog ng mga baso na nagtatagpo, at ang mga bulungan ng tsismis at inggit. Sa bawat hakbang, pilit niyang ipinapaalala sa sarili na siya ay naroon upang magtrabaho, hindi upang maramdaman. Ngunit hindi lahat ng tao ay marunong tumingin ng may paggalang. Sa isang sulok ng bulwagan, isang babae ang biglang nagtaas ng boses, sapat para marinig ng ilan. Isa siyang bisitang kilala sa kanyang kayabangan, nakasuot ng asul na bestida na kumikislap sa ilaw, at may mga mata na sanay manghusga. Sa kanyang tingin, ang pagkakamali ni Lucia, na bahagyang matapunan ng alak ang mantel ng mesa, ay sapat na dahilan upang ipahiya siya sa harap ng lahat. Walang sigaw, ngunit ang bawat salitang binitiwan ay may bigat ng pangmamaliit, parang kutsilyong dahan-dahang tumatago sa balat. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras para kay Lucia. Ang mga mata ng ilang bisita ay napalingon sa kanya. Ang ilan ay may halong awa. Ang iba'y may halong libak. Naroon siya, nakatayo, hawak ang tray. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang mukha ay pilit na kalmado ngunit ang loob ay nagwawasak. Sanay na siya sa ganitong trato. Ngunit iba ang sakit kapag ang hiya ay ibinubunyag sa gitna ng isang pagdiriwang sa harap ng mga taong tila ipinanganak na may karapatan sa lahat. Ang Doña Mercedes na nakaupo sa gitna ng bulwagan ay napatingin. Ang kanyang mukha
na karaniwang walang emosyon ay bahagyang nagbago. May kung anong pamilyar sa tindig ng kasambahay sa paraan ng kanyang pagtayo kahit sa gitna ng kahihiyan. Ngunit sa dami ng bisita at sa bigat ng kanyang sariling mundo, hindi niya agad pinansin ang damdaming iyon. Sa halip, ibinalik niya ang tingin sa mga bumabati sa kanya, sa mga regalo, sa mga papuri na matagal na niyang nakasanayan. Para kay Lucia, ang bawat segundo ay parang oras. Ang pagnanais niyang mawala, ang pagnanais na maging invisible, ay mas malakas kaysa dati. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang manatili, pinili niyang tapusin ang kanyang tungkulin, pinili niyang hindi lumuha sa harap ng mga taong hindi karapat-dapat makita ang kanyang kahinaan. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng kanyang ina, ang mahigpit na yakap, ang mga salitang paulit-ulit nitong sinasabi tungkol sa dignidad, tungkol sa halaga ng pagiging mabuti kahit walang nakakakita. Habang nagpapatuloy ang gabi, unti-unting humupa ang ingay. Ngunit ang sugat sa puso ni Lucia ay nanatiling sariwa. Sa likod ng mansyon, sa maliit na silid na nakalaan para sa mga kasambahay, sandali siyang umupo, huminga ng malalim, at pinunasan ang mga mata. Doon, sa katahimikan, inisip niya kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong buhay. Kung hanggang kailan siya mananatiling nasa anino ng mga taong may kapangyarihan. Hindi niya alam na sa parehong oras, sa isang pribadong silid ng mansyon, may isang matandang babae ang nakaupo. Hawak ang isang lumang larawan. Si Doña Mercedes, sa kabila ng kanyang yaman at impluensya, ay may mga lihim na matagal nang ikinulong sa kanyang puso. Ang larawan ay isang batang babae, hawig na hawig sa kasambahay na kanyang nakita kanina. Isang anak na matagal niyang ipinagpaliban ng paghahanap. Isang anak na iniwan niya sa pangangalaga ng iba dahil sa takot, sa kahinaan, at sa mga desisyong ginawa sa ilalim ng presyon ng lipunan. Ang gabi ng kaarawan ay hindi lamang pagdiriwang ng edad, kundi paalala ng mga panahong lumipas na mga pagkakamaling hindi na mababawi. Sa bawat taon, mas bumibigat ang konsensya ni Doña Mercedes. Mas lumalakas ang tanong kung nasaan na ang batang minsan niyang isinilang, ngunit hindi niya ipinaglaban. Ang pangalang Lucia ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala, ngunit sa takot na harapin ang katotohanan, pinili niyang manahimik. Kinabukasan, bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa mansyon. Ang mga dekorasyon ay tinanggal, ang mga bisita ay umalis, at ang mga kasambahay ay muling naging mga anino. Ngunit para kay Lucia, may kakaibang bigat sa hangin. Tinawag siya ng punong katiwala, isang lalaking seryoso at bihirang ngumiti, at inutusan siyang magtungo sa silid ng donya. Sa bawat hakbang papunta roon, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Wala siyang alam kung ano ang kanyang nagawang mali, o kung ito na ba ang araw na mawawalan siya ng trabaho. Sa loob ng silid, tahimik si Doña Mercedes. Tinitigan niya si Lucia ng matagal, parang sinusukat ang bawat detalye ng kanyang mukha. Walang salita, ngunit ang mga mata ng Donya ay puno ng emosyon, hindi niya alam kung paano ipapahayag. Para kay Lucia, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Naramdaman niya ang bigat ng tingin, ang pagsusuri, ang paghusga na inaasahan niya. Ngunit sa halip na galit o pagsisisi, may narinig siyang buntong hininga. Isang mahabang buntong hininga na parang may kasamang luha. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago. Hindi pa malinaw, ngunit ramdam ni Lucia na may kakaiba sa araw na iyon. Pinayuhan siya ng donya na magpahinga muna. Isang utos na hindi niya inaasahan. Walang paliwanag, walang dagdag na salita. Lumipas ang mga araw na puno ng tensyon at paghihintay. Si Lucia ay patuloy na nagtatrabaho. Ngunit may mga pagkakataong nararamdaman niyang may matang nakamasid sa kanya. Hindi na may pangmamaliit kundi may paghahanap. Sa bawat pagkilos niya, parang may sinusubukang buuin na larawan ang donya. Isang larawan na matagal nang nawawala. Isang hapon, habang naglilinis si Lucia sa hardin, biglang dumating si Doña Mercedes. Walang kasamang iba. Umupo ito sa isang bangko at sa unang pagkakataon, nagsalita ng may lambing. Hindi direkta, hindi malinaw,
Ngunit may mga tanong tungkol sa buhay ni Lucia, sa kanyang pamilya, sa kanyang pinanggalingan. Sa bawat sagot, may kirot at pag-asa, may takot at pagtataka. Si Lucia ay nagtataka kung bakit biglang interesado ang Donya sa kanyang kwento. Ngunit pinili niyang maging tapat dahil iyon lang ang alam niyang paraan. Habang lumalalim ang kanilang mga pag-uusap sa mga sumunod na araw, unti-unting nabubuo ang isang katotohanan na hindi na maikakaila. Ang mga detalye, ang mga petsa, ang mga alaala, ay nagsimulang magtugma. Ang pusong matagal ng matigas ay unti-unting nabasag. Ang Donya ay humarap sa salamin ng kanyang nakaraan, at si Lucia ay biglang natagpuan ang sarili sa gitna ng isang kwentong mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Ang tunay na pagsubok ay dumating nang muling magdaos ng maliit na pagtitipon sa mansyon. Isang okasyon na dinaluhan ng parehong mga taong minsang nakasaksi sa kahihiyan ni Lucia. Sa pagkakataong ito, ang Donya mismo ang nag-utos na naroon si Lucia, hindi bilang kasambahay kundi bilang panauhin. Ngunit hindi ito alam ng lahat. Sa simula ng pagtitipon, muling naroon si Lucia sa gilid, suot ang simpleng damit, ang mga mata ay puno ng kaba. At doon, sa harap ng mga bisita, sa ilalim ng mga ilaw na minsang naging saksi sa kanyang kahihiyan, tinawag siya ng Doña Mercedes. Ang bulwagan ay napuno ng katahimikan. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanilang dalawa. Ang sandaling iyon, ang eksaktong tagpo na bumabalik sa alaala ng larawan, ang kasambahay na minsang pinahiya, ngayon ay nakatayo sa gitna ng pansin. Ang Donya ay nagsalita, hindi bilang isang makapangyarihang babae ng lipunan, kundi bilang isang ina na matagal nang nawawala. Sa kanyang tinig, may pagsisisi at pag-amin, may tapang at pag-asa. Ipinahayag niya ang katotohanan na matagal niyang ikinubli, ang pagkakamaling iniwasan niyang harapin, at ang pagmamahal na hindi kailanman nawala. Si Lucia, na noon ay hindi na lamang kasambahay, ay ang kanyang anak, ang batang iniwang ngunit hindi kailanman kinalimutan. Ang reaksyon ng mga bisita ay halo-halo. May gulat, may hiya, may pagsisisi. Ang babaeng minsang nanghama kay Lucia ay hindi makatingin ng diretso. Ang mga salitang minsang ginamit upang ipahiya siya ay bumalik na parang multo sa kanilang konsensya. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Lucia ay gumuho at muling nabuo. Ang sakit ng nakaraan ay hindi agad nawala, ngunit may liwanag na sumilip sa gitna ng dilim. Pagkatapos ng revelasyon, hindi naging madali ang lahat. May mga sugat na kailangang paghilumin, may mga tanong na kailangang sagutin. Si Lucia ay dumaan sa yugto ng galit, pagkalito at pag-aalinlangan. Ang pagiging anak ng Donya ay hindi automatikong nagtanggal ng mga taon ng pagdurusa. Ngunit sa bawat araw, sa bawat tapat na pag-uusap, unti-unting natutunan ni Lucia na ang pagpapatawad ay hindi para sa nakaraan, kundi para sa hinaharap. Ang Doña Mercedes, sa kanyang huling mga taon, ay natutong yumuko, hindi sa harap ng lipunan, kundi sa harap ng kanyang anak. Natutunan niyang ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang umamin at magmahal. Ang mansyon, na minsang simbolo ng distansya at pagkakahati, ay naging tahanan ng paghilom at pagtanggap. Sa huli, si Lucia ay hindi na lamang kilala bilang kasambahay o bilang anak ng Donya. Siya ay isang babae na natutong ipaglaban ang kanyang sarili, na natutong maniwala sa kanyang halaga. Ang kanyang kwento ay naging paalala sa lahat ng nakasaksi, na sa likod ng bawat uniforme, may pusong marunong masaktan at magmahal, at na ang kabutihan, gaano man ito kaliit, ay may kapangyarihang baguhin ang mga buhay. At sa bawat paggunita sa gabing iyon ng kahihiyan at katotohanan, may isang aral na nananatili, na ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa anyo o katayuan, kundi sa tapang na harapin ang sarili at sa pagmamahal na handang maghintay, gaano man katagal.